long drawn process. You're searching a 240 square kilometer lake and a very deep lake at that. Kaya tsaka-tsaka tayo, hindi pwedeng panay-panay. Mga kaklir, ito lang sa akin ha. Nakita niyo ba yung title? Tanim buto? Tanim buto? Nakakataka tayo, nagtataka tayo, bakit tanim ebidensya, tanim buto? Sino ba yung marunong magtanim ng ebidensya? Sino ba yung magaling magtanim ng ebidensya? Diba? Sino yung original na umamin na nagtatanim siya ng ebidensya? Bakit yung mga ginagawa ng mga nakaraang taon, nakaraang administrasyon, bakit pinapahid dito ngayon sa kasalukuyang administrasyon na ang ginagawa lang naman, linisin yung mga kalat no nakaraan? Itong missing sa Bungeros naman to, nangyari naman to sa nakaraang administrasyon eh. Pero di ba sinabi nga ni dating Pangulong Duterte, yung management sa Isabong walang kasalanan. So di ba parang pinawalang sala na. Di ba? Yun na mamahala ng Isabong. Bakit hindi nagawa ng paraan para imbestigahan? Di ba? Totoo ba, mga kakli? Alam ko kasi, itong si dating Pangulong Duterte, umattend sa wake, no, nung father ni Gretchen Barreto. Diba? At that time ba, mga kakli, hindi ko lang makita kung may video, at that time ba nang dumalaw siya, nang si Atong Ang? Okay, nandito kasi Atong Ang, Narich Scaffold at Barreto Wake. Oo, nandun nga. No, meron ba kayong hindi ko makita na yung picture na nandoon. Pakisiguro lang mga kaklira. Parang alam natin, si Atong Ang nasa wake ng tatay ni Gretchen. Right? Oo, parang pogo. Saka nandun din si Mayor Echeverry. Diba? Oo, so, madaming nalilinawan sa mga channel mga Tony kahit si, nariwanagan sa kanya yung latest survey ng publication niya, naglabas ng tunay na survey, bumaba daw ang sa mga ganyan kasing survey, mga clear, hindi ako masyadong, personal to. Ayoko nagpapadama lang eh. When you know kung sino ba yung propagandista, di ba? So, sabi ko nga ang Pangulo, totoo naman, dati niya na sinabi to, kahit sa Pulse Asia, doesn't matter kung ano yung numero sa survey. Joshua M, bukas na yan. Promise. Kasi itatanong din naman yan sa akin sa media tomorrow eh. Diba? Kailangan ko lang syempre makausap, diba, ang Pangulo, kung saan ba yung direksyon, at bukas. Lahat yan. Hindi natin uurungan yung mga tanong na yan. Kahit yung pinapakalat nilang fake news ulit. Fake news ulit. Okay? Fake news. Alam mo, mahirap kasi yung wala doon sa sitwasyon. Tapos wala doon sa lugar kung saan nagkaroon ng mga pag-iimbestiga. Gagawa ng kwento. Diba? Lalo lang sila mabubutata dyan, mga kaklit. Lalo lang mabubutata. Lalo lang makikita na fake news. At tomorrow, abangan nyo. Tomorrow. Lahat yan. Hindi natin uurungan yan. Nagkataon lang talaga. Diba? Nagkataon lang talaga na nagka-event. Diba? Ayan, sabi ni Reyes, fake news peddlers alam ng mga Dutertemonios. Una pa, pipi nila. Ano bang unang nilang pinalabas? Hindi ako magbibigay muna ng sagot. Tignan lang natin yung history, mga kaklear. Timeline. Sabi ni VP Sara, ito daw, yung pangyayari kay Mr. Paulo Tantoc, yun daw yung naging dahilan para, di ba? Yun yung dahilan para gustong takpan? Parang ito. Parang yun yung kapalit
Kaya hinuli si dating Pangulong Duterte. Naka-detain daw, ayan, doon pala sa detain sa detain pa lang, naka-detain daw, at yun na naging kapalit, ito yung nasabi ko na, pero tomorrow iba yung bibigyan natin facts, di ba? Pero ito yung dating nakaraan, ito yung dating sinabi natin, na paano magiging dahilan yung pag-aresto ng March 11 kung nandito na ng March 10 si FL. March 11, mayroon ng affair with the Girl Scouts of the Philippines. So, paanong sasabihin na yun yung dahilan kaya hinuli na March 11? Sige nga. Sa timeline pa lang, fake na eh. Diba? Fake na sila. Diba? So, tomorrow, pag-usapan natin yan. Well, anyway, dito tayo. So, dito, diba, yung tanimbuto accusations, ang daming sumasakay dito. Ang sa atin lang, mga ka-clear, kahit naman sa press briefing, sinabi natin, diba, kailangan munang matunton at malaman kung yung mga butong nakita ay related sa missing sa Bungeros case. Diba? So, ngayon, porkit may nakita silang bagong sako kung saan pwedeng ilagay yung mga nakuha, ano yung taning ebidensya agad? Ang dali namang ang dali naman gawa at magtahi-tahi ng kwento. Hayaan mo natin yung pag-iimbestiga. Kasi ito iniimbestigahan, hindi para doon sa mga vloggers. Hindi ito para sa mga vloggers na humahanap lang ng pagkakakitaan o kaya yung mahahanap lang ng mali sa gobyerno kahit walang basihan. Mema lang. Diba? Hindi pwedeng ganun eh. Hayaan natin yung pag-iimbestiga kasi hindi ito para sa inyo. Para to sa mga kamag-anak nung nabiktima at nung mga mabiktima para mabigyan ng hustisya. Diba? So, quiet lang kayo dyan. Hayaan lang natin muna yung pag-iimbestiga. Umandar. Porkit natuturo ulit si dating Pangulong Duterte na di umano medyo untouchable ang dating di umano daw ni Atong ang nung panahon na yun kaya hindi inimbestigahan. Diba? Okay. Thank you Sir Antonio. Diba? Oh. Yun lang mga kaklis. Kaya tuloy tayo. May bagong tanong at may bagong sagot. Kasi it's a process again, I'll tell you. Yung pagkahanap ng remains ng mga tao, marami tayong makahanap yan, sure. Pero yung identification, yung DNA methodology, lahat yan, we're moving to make sure that we are able to use the best scientific means to ascertain the identity of many of these people, of these remains that we will uncover in Talim. Diba? The mere fact na may nakitang buto, diba? Pwedeng tao, pwedeng hayop, basta may buto. At least meron pagsisimulan. Kasi doon naman tinuro diba? Ang mahirap kasi mga kaklis, sinabi Taal Lake, tapos walang buto. Kung meron, ay di tignan natin. Ang problema kasi is, sabi ni Dr. Fortune, parang depende yan kung ano yung marirecover. Pag daw nasunog, medyo mahirap, di ba? So, mukhang matalino, mukhang mafia. Mukhang mafia talaga nagpapatay dito. Mukhang sanay. Kasi mukhang iba, sinunog. Tapos nilagyan pa daw ng pabigat para hindi lumutang. Di ba? So, who's evil? Talaga dito. Senator Bato, who's evil? Ba? So, yun lang. Kasi nga, a lot of people want an update all the time. People want interviews day by day, hour by hour. But we cannot do that. We have to look at it as a process that will happen for the next few months, next few days, weeks, and months. And it will not, there will be no instant. Sorry. Tanggal, wait. Yeah. Wala. Sorry ulit. Wala. Hi, Sir Senator Angie. Sir, Wait lang. Ano po so Days, weeks, and months. And it will not, there will be no instant answer to all the questions given to us. Yeah. Hi, Sir Senator Angie. Sir, ano po so far yung latest na binigay sa inyo on the forensics? Sinabi po kanina ni General Toy na
may human remains and animal remains na po doon sa mga nakita sa mga sample? Well, wala pa kami, that will still undergo Wait. forensic examination. Wait. Sabi, may video si Digong, sabi niya lahat daw ng kriminal itapon sa Taal Lake. Meron ba? O, tinan mo, Joy Canonisado, thank you Pro Duterte ako noon, kaya napapanood ko lahat ang video niya. Talaga? May video si Digong, sabi niya lahat na daw ng kriminal itapon sa Taal Lake. So, kaya ba sinasabi ngayon ni Secretary Boying na mukhang connected? Kasi itong mga pulis daw, mukhang connected din sa EJK. Diba? Kung connected sila sa EJK, sanay. Sa bawat utos na, sanay. Diba? And there's no briefing yet. We have to wait for that proper time. And as I was telling my staff, the leadership of the DOJ earlier, not everybody should be speaking on what's happening in Taal Lake. We should speak with one voice. It has to be Rico, Ellie, and mostly DOJ speaking about it. We don't want other people interviewed. Hopefully, huwag nyo na yung subukan mag-exclusive kasi baka masira lang yung teamwork namin. Let's not try to rock the boat. So, mga clear, yung sinasabi ni Joy Canonisado na itapon sa Taal, mukhang yun talagang utos. Kahit pabiro, di ba? Pwede, pabiro. Yan, Pero, di ba, natatandaan nyo din yung ganyan din sinabi niya yung kay Mabilog. Sabi niya, tama ba? Teka lang, wait. Ay, no. Sino yung police? Yung may bigote, I forgot the name. Yung sa yung na-involve sa drugs sa customs. Yung may bigote. Yung kailan lang, sa Asherto. Parang sabi niya, di ba, bakit buhay pa yan? At buhay pa yan. So, alam mo yung may mensahe sa ganong klase ng, di ko alam kung joke siya or what. Pero syempre, sabihin na naman ng mga spokes niya dati, joke lang yan. Pero di ba, pag sabi, tapos sa Taal yan. Nangyayari. So, may mensahe behind that mga joke na yan. Di ba, kaya nga nagtago si Mabilog Di ba? Sige, tuloy tayo. Wait lang. Sir, can you just get your reaction na meron pong mga pumupuna online na parang may sinasabi silang talim sa ako? Ano po yung... Wala yan. If I were to answer one of those criticisms, we might as well stop doing what we do. Yeah, that's why. Tama naman di ba? Kasi sila nagtatrabaho sila. Pero lahat ng obstructionist, walang ginawa kundi siraan yung gobyerno. Wala nga natutulong sa pag-iimbestiga. Sinisiraan pa. Bakit? Bakit sinisiraan? Kasi mukhang nakokonek sa EJK at nakokonek kay dating Pangulong Duterte. Kaya kung pwede, lahat to sirain. Tanim ebidensya. When in fact, who's the paano ko ba sabihin? Who's perfect? In planting evidence. Sinong umamin, nagpa-planta lang siya ng evidence. Diba? So, yung mga gawain nung nakaraan, huwag ipahid sa panahon ngayon. Diba? Basta tatak, Attorney Claire, clear and informative. Ay, salamat naman po, Morse Code. Thank you so much. Well, ito hindi natin inaako lahat ang katalinuhan. Hindi tayo tulad ng iba. Na sobrang silang talino. No? Sobrang silang talino, lahat na lang na nangyayari sa gobyerno, basta hindi nila kakampi, mali. Hindi po tayo gano'n. Diba? Kung mali, diba? Kung tama, ipurihin naman natin. Sir, on the side po of the case dito, ano po sir yung medyo naibigay na Wait. Attorney, Bad came out with a good vlog, Reto 13 policies involving Atong Ang and A. Sabong, which the former at the end of his term banned to cover up on the case of the missing Sabuceros. Wala na, huli na Saka, I don't think kung pina-imbestigahan niya to. Nag-imbestiga naman si Bato, di ba? Senator Bato. Pero parang walang kinahinatnan. Di ba? Ano yun? Hindi ba cover up yun? Hindi ko binibitangan hindi ba pagko-cover up yung kunyari may investigation tapos nung binanggit yung magkano relos mo? Magkano yung relos mo? Di ba? Sabi ni Gretchen Barreto?
Alam niyo yun, di ba? Napakita ko na sa inyo yun. Ha? Biglang tumahimik eh. Ha? Teka lang ha. Wait lang. On the watch of... Wait lang to. Wait lang. Wait lang. Tingnan natin to. Wait lang po. Wait lang. Wait lang. Nasaan na siya? Video. Attorney, out topic lang po. Napanood nyo na ba yung... Oo. Napanood ko na siya. Takumi. Kaya nga... Who's the evil? Kaya saan na ba yun? Teka lang, tignan ko muna to. Tignan natin yung video. Saan na ba yun? Wait lang po, ha? Tignan na ito. Pinakita ko sa inyo nung nakaraan to eh. Tignan na itong video na to eh. Saan na ba siya? Kasi sinabi niya, magkano ba i-relos mo? Ha? Senator ba to? Nag-ano siya eh. Saan na ba yun? Iksi lang yun eh. Pinakita ko na sa inyo. Wala na tuloy. Wala, hindi ko na makita. 13 minutes. Saan na yun? Wala na dito. Ito ba yun? 2022. Tingnan nga natin. Ito, 30 minutes to ha. Tingnan natin ha. Nandito may makita. Wait lang, mahanapin ko mga krema. Ay, wala na. Wala na. Basta, tinanong niya kung magkano yung relos. Ni ano, million yata yung relos niya ni. 25 million? 25 million daw? Saan na ba yan? Bale, basta pinakita ko na sa inyo ito nung nakaraan. Ang laki ng halaga ng relos. Hindi ko makita. Malabura na yun. Teka lang ha. Kung makita, ito ba yun? Wait baka puro vlogs lang to eh. Makita na. Kasi Senator ba to? Nilaglag, ni Gretchen Barreto. Anong oras to? 59 minutes eh. Iba kasi vlog na. Pero pinakita ko na sa inyo. Tinatanong niya lang kung magkano yung relos. Okay? Attorney, bakit wala ka kanina sa briefing sa PSO? Na-miss ka namin. Oo nga, na-miss ko rin kayo. Hindi kasi ganito, supposed to be dapat meron. Kasi dapat ang isasabihin namin una, yung tungkol sa Katiklan, do sa airport, groundbreaking. The problem is, magsasabay kasi, minsan din naman, pag nalilate ako ng sobra, nagsasabay kasi yung event. Diba? So, sabi namin, nag-decide na kami na kaninang umaga na wag na lang, hayaan na lang natin. Kasi maganda po yung project sa Malampaya eh. Hindi ko alam na magiging ganito yung effect na miss nila ako dahil sa issue na napakalalaki ngayon. Well, anyway nga bukas. Promise yan, bukas. Okay? Hindi natin yan, wala tayo urungan sa mga tanong. Tuloy tayo. Tulong itong si Julie Pagdongan. May mga nakikita na po ba mas matibay yung mga ebidensya ka? May mas Hindi ba, naging malinaw yung legal aspects na kinakailangan namin i-clarify within our ranks. Kasi nga, may sequence ka dyan, na logical flow ka dyan na sinusunod. Hindi pwedeng bara-bara. So we're really getting ourselves organized in this manner so that Yun mga kaklir ha. Ito tandaan mo. Natinig nyo si SOJ. Hindi pwedeng bara-bara. Hindi pwedeng gagawa ka lang ng kaso para makasuhan. Like what they did. Diba? Sa Senator Leila de Lima. Makakuha lang ng kwento. Mabusalan lang yung si Senator Leila de Lima. Diba? Ganun yun. Oh. So, ito ha. Ito. Pakita ko na sa inyo to para mas mabilis tayo. Ang late ako kasi. Duterte drug war tied to missing Sabongeros case. So, bakit? Bakit siya tinutugma? Pareho ba ng tao? Pareho ba ng pulis? Pareho ba ng mga pulis na inuutusan dati ni dating Pangulong Duterte na pumatay? The same ba? Gaano ba ka-close si Senator Duterte, dating Pangulong Duterte at saka si Atong? Di ba? Binanggit ko na sa inyo, kapapanalo pa lang ni dating Pangulong Duterte in 2026. Pinatawag niya sa
Para October 2016, pinatawag niya na si Atong Ang. Okay? Okay, wait lang. Pinatawag niya na si Atong Ang. Diba? Wait So, well, anyway, tingnan ko po dito. Pinakita ko na sa inyo before yan. So, 2016 pa lang, pinatawag niya na si Atong Ang. So, for what? Para sa tulong? Ito, hanapin natin mga kaklir. Wait lang. Pero hindi natin sinasabi na may kinalaman siya sa missing Sabongeros. Ang tanong lang natin is, bakit hindi na imbestigahan na maayos? Di ba? So, saan na ba yan? Natin mga kaklir ha. Okay, dito. O, dito alam na natin. Ito na kwento ko na sa inyo to mga kaklir kung kailan siya nakasuhan ng kaso. Diba? Tapos siya ay nilaglag niya si ERAP. Nag-plead guilty siya to a lesser offense of bribing a public official. So it means, inamin niya na nagbibigay siya ng pera kay ERAP para iligtas yung sarili niya. O yun na nangyari. Diba? So after that, mga kaklir, saan na ba yun? Pinakita ko na sa inyo before wala na dito yata. Ito. Okay. Basta 2016, tinawag niya yan para hingi ng tulong. Yan. Ayan, no? Duterte sa sitap Atong Ang to help PCO. Okay? Yan. In 2018, when the Senate was investigating the STL and the other PCO issues, the accused to Duterte appointees, Chairman George Corpus and ex-PCO General Alexander Balutan, okay, of allegedly under-declaring STL revenues. So, nasa na ka na ba? Wait, mga kaklir. Mula yata dito. Okay? So, Aguirre asked BIR to probe Atong Ang for possible tax evasion. Okay? So, ito. Ito pala yun, no? In the middle of Barretos, Ang was also entangled in the family of... Dami ditong kwento. Teka lang mga clear, parang hindi ito... Okay? So, in other words, close na sila nung dumating si... Dami related. Pero anyway, hindi yan. Hindi yan yung kwento ko. Ang kwento ko sa inyo, yung sinabi ko sa inyo, na 2016 pa lang ay tinap na si... Atong Ang ni dating Pangulong Duterte. Ay, di pala ito. Yun. Ay, hindi pala 2018 pala to. Sorry mga kaklir. 2018. Ito. No. 2016 nga. O, ayan o. Kita nyo na. Saan na ba yan? Ayan o. Binanggit ko naman na sa inyo ito kahapon. Kaya lang sabi ko, kinokorrelate ko lang kasi kung gaano ba sila maaaring magkakilala. Kaya bakit medyo natagalan ang pag-iimbestiga dito sa Atong Ang. Di umano na siyang pinaka-mastermind dito. Di umano ha. And is it because ganyan nga ang sitwasyon kaya hindi na rin tinapos ni Senator Bato yung pag-iimbestiga? Or parang wala siya nakuha? Diba? Yusek, natandaan mo, sinabi ni Sara sa media, hindi na siya bababa sa pwesto at sisirain niya daw lahat. Wala lang siyang pakialam kung totoo o hindi. Banta niya yan. Kaya maraming fake news. Yan na yun. Yeah. Yun. Kaya nga ang tanong natin, Senator Bato, yung ganitong klase ba? Hindi mo to sinasaway? Yung ganitong klase mga pagbabanta. Hindi mo to sinasaway? Diba? And anyway, mga kaklido, so yun lang. Pinakita lang natin dito, sabi nga natin, huwag pintasan, kasi ang dami namimintas, ng mga obstructionist, hindi hayaang muna mag-imbestiga, nagkakanda hirap-hirap ng mga kababayan natin, mga opisyalis natin sa pagsisid para hanapin talaga kung maaaring ebidensya para sa mga biktima at kamag-anak ng mga biktima. Pero walang ginawa itong mga obstructionist na to, kundi manira at sabihin tanim ebidensya. Walang kakonsekonsensya talaga, di ba? Makapanira lang para maligaw nila siguro, matanggal nila yung issue sa hindi pagkilos agad ni dating Pangulong Duterte sa kasong ito. Ann Nova, si Digong ang godfather ng lahat ng sugalan, droga, at kung ano-anong anik-anik.
Di ba? Judy Mayo, hello, salamat sa star. Nelson Cupino and Sonny Makasinag. Good PM po, Atty. Clay. Pabati naman po ang aking anak ni si Mark Jefferson Makasinag. Birthday niya po ngayon. Happy birthday to you. Mark Jefferson Makasinag, ang anak po ni Sonny Makasinag. Thank you sa star. Sa mga clear, meron pa po tayo isang topic. Ito ay tungkol naman kay, of course, kanina, topic yung sa akin sa kanina, si Kaufman. Pero bukas natin yun, bukas natin yun. Hindi pwede kasi na manguna ako sa press briefing kasi dapat saka ko na i-discussion kapag ka ako ay tapos na sa press briefing. Diba? At anyway, pag-usapan natin ngayon kung anong sinabi ni Justice Carpio patungkol dito sa interim release. Diba? Eliezer Valdez, namatay na nga daw siya tungtoko na 8 hours after umaten sa event ni na F. Elisa. After umaten sa event ni na F. Elisa. Bukas. Bibigay tayo. Bukas. Abangan nila yan. Abangan nila. Paano mga clear? One pa pong live stream Michael Corpus, magtataka kung bakit ngayon lang gustong imbestigahan ni Bato samantalang siya ang chief nun. No, 27, no, hindi pa. 2021 yata ito nangyari, so wala. Isabong, 2021 hindi pa siya kasi senador na siya. Pero siya yung nag-imbestiga. 2019 yata nawala. 2021, tingnan nga po, siguraduhin natin. Magkamali akong timeline, okay? Wait lang po Parang nangyari po ito December 2019. Tama? Tapos, inimbestiga niya ng 2021. Sandali lang po para sigurado tayo ng timeline. Wait. Pero siya nag-imbestiga dito. Ang problema lang, ang tingin ko kasi walang masyadong nakuha. Wala na. 'Di ba? Kinausap na nila inahatin natin nga ang mga kaklir. Parang 2019 kasi ito Hindi ko na matandaan Oo, di ba? Talagang hindi sila maawa doon sa mga sumisisid, ang hirap-hirap. Tanim buto. Sabi ni Aishirin Lagman, hindi kayo marunong mag-awa sa mga nagninisid, buwis buhay, tapos sasabihin tanim buto, sino ba talaga yung lutang? Diba? Wala talaga silang awa. Makapanira lang ng ginagawa ng gobyerno. Yun yung siguradong obstructionist mga kakli. Samantalang yung ginagawa nung mga iniidolo nila, assassin, confidential funds, kung ano-ano sinasabi tungkol sa unmodified opinion, wala silang say. Diba? Nadinig nyo ba mga kakli? Napanood nyo ba yung sinabi ni Ma'am Heidi Mendoza sa interview kay Christian Esquera? Di ba? Wasak yung opinion doon sa unmodified opinion. Wasak yung OVP sa opinion binigay nila. Hindi yung totoo na malinis. Judicious use of funds, that's wrong. Di ba? Naniniwala ka ba sa napanood mo ngayon? Kung naniniwala ka man or hindi, i-comment mo dito sa baba ng video na ito kung ano yung komento mo, no? Kung ano yung opinion mo, para naman lang sa ganun, makita po natin lahat ang bawat komento, no? Suggestion ng bawat isa. So, thank you po. Ingat po kayo palagi.